Nasa ating pong linya ngayon and we beg for her indulgence. Ma'am, sorry po sa amin pong istorbong ito. Ma'am, magandang umaga po, Secretary. Magandang umaga, Ted, and also kay DJ Chacha, sa mga nanonood at nakikinig sa popular niyong programa ngayon. Salamat po at maligayang bati po sa inyong kaarawan. Halos magka-birthday po kayo ni Chacha. Ay, talaga? Happy birthday, Chacha. Advance po. Si Chacha po, 50. Kayo po, hindi ko natatanungin kung anong edad po ninyo. Congresswoman, opo, good morning po. Thank you for being on the show. Ito muna una natin pag-usapan po sa ngayon. Mainit pa rin itong flood control projects issue. At magsisimula na po sa susunod na linggo yung TRICOM hearing dyan po sa Kamara matapos ang makailang briefings din po sila. Pero ngayon, marami pong grupo ang nagsusulong na dapat hindi daw po sa Kamara o sa Senado gawin ang investigasyon, kundi independent investigating body daw dapat ang manguna dito. Ano pong reaksyon nyo dyan, Senadora? Oh yes, Chacha. Yan din ang aking posisyon. Kaya nung present yung sa floor, yung resolution number 145 sa isang hearing just a few days ago, ay nag-interpose ako ng objection. Sabi ko, hindi ito tama. Kasi nga, investigasyon ito ng mga anomalous flood control project at nakikita ko na yung potential conflict of interest. At hindi lang nga potential, magiging real conflict of interest yan. Kasi marami na po tayong narinig, nababasa, at mga pinag-uusapan na meron mga ilan na miyembro ng both of Congress. Hindi lang po mga members of the House, kundi mismo mga senador. Nabasa na natin po yan, nakakailang mga articles na po tungkol dyan, na sila mismo ay nakikinabang. And then worse, there are members of the House, at ito ay informasyon. Of course, I cannot really say whether it's, wala naman po akong personal knowledge, pero meron din pala mga miyembro ng House, kasama na ng mga party list representatives, na mga kontraktor daw. O kaya sila mismo ay kontraktor, o kaya nasa likod sila, halimbawa ng party list, meron naglagay lang sila ng dummy na member or nominee ng isang party list, pero sila yung may-ari o nagko-control ng party list na yan. So I've been questioning that sa sinong campaign period pa lang. Bakit ganon? May mga kontraktor na mga miyembro ng ating kongreso. Now, itong investigasyon na ito na magsisimula na for medyo yung TRICOM, they remain po. Napuputo lang si Congresswoman. Alamin natin, maganda yung sinasabi niya dun sa dulo. Meron siya sinasabing dummy, dun siya naputol. Tsaka mga party list nga mismo na hindi naman may tatanggi. Kaya lang wala namang aamin. Oo, ha? Walang aamin. Na sila ay kontraktor? At sila'y may dummy. Ma'am, hello po. Opo, naririnig po ako. Yan. Okay, better ma'am. Doon po sa sinasabi niyo, meron mismong mga party list nga na kontratista, ang mga nakaupo actually sa Kongreso at meron nga mga government projects. Ma'am, go ahead. Opo, so napakalinaw niyan na magkakaroon talaga ng real conflict of interest pag mag-start na, pag mag-hearing na. Yung TRICOM, ginawa na nila ngayon, they renamed it as Infracom. Pero 3 committees po ang magdidinig. Dahil nga, anong mangyayari? Anong klaseng senaryo yan? Kapag dyan sa hearing na yan, may mga lumalabas na ng mga pangalan ng ilang-ilang miyembro ng Kongreso. Anong gagawin ng Infracom na yan? Ipapatawag ba sila? Papapasagutin ba sila? O paano na yan? Paano makukuha yung kabuuan ng the extent of corruption and anomalies? Kasi ang dami nating naririnig lagi na SOP. Matagal na yan, in-expose nila Senator Ping Lacson tsaka ni Mayor Benji Magalong. The so-called SOP na may mga hatian doon sa mga district representatives pa lang o kaya meron din mga the district engineers and then yung regional directors at yung politiko na kung sino may jurisdiction dyan sa mga proyekto na yan. So mainam na. I really joined that call from various groups
And I actually raised it really on that day, on that session day. But I was outvoted in the sense na yung yeas, kasi yeas and nays po ang pag-boboto dyan sa kanyang mga resolution. Nanalo po yung yeas, mas malakas po yung mga sigaw nila ng yeas kaysa sa nays. 2 lang ata kami o 3 yung nays. So, ang sabi po sa akin, I can always raise it again pag-start ng TRICOM or Infracom hearing. But I've been pointing that out. Opo. Hindi maganda sa mata ng mga tao na ganyan, alam nila na paano kung may mga attempts na napagtakpan. At saka isa pang worry ko, Ted and Chacha, is that, okay, yung mga individual na may mga alam, personal knowledge, dyan sa mga transaksyon na yan, yung mga hatian na yan, mga possible o potential whistleblowers, pag humarap sila dyan sa hearing, magkakalakas loob ba sila magbanggit ng mga pangalan ng mga miyembro ng Infracom or TRICOM? Hindi ko alam kung may uupo din dyan sa TRICOM o sa Infracom bilang miyembro na actually sila yung merong mga ganyan na mga kalakaran. So it's a big matter. Hindi dapat seryosohin yan ng both houses of Congress. Sa Senate, that was pointed out also by Senator Kiko na dapat independent commission. Kasi nga, ganun din sa mga senador, meron din dyan. Ano yan? Walang kredibilidad ang magiging investigasyon. Opo. Ma'am, ito lang po, no? Can you just guide us through, no? Meron lang akong pagbabasehan na constitutional provision sa pinupunto po sa inyo pong pinupunto na conflict of interest. Ma'am, I hope you don't mind. Article 6, no? Under the legislative branch of government, 2 section po ito, Section 12 and Section 4. Ang sinasabi po dito, no, ang lahat ng mga kagawad ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan sa simula ng panunungkulan ay dapat na magsagawa ng ganap na pagsisiwalat ng kanilang mga interes na pananalapi at pagninegosyo. At dito po sinasabi, dapat ipabatid nila sa kinaukulang kapulungan ang maaaring umusbong na salungat na interes sa kanila pong paghaharap ng mga panukalang pagsasabatas, etc. And yung Section 14, sinasabi din dito, no, na dapat ang sinumang miyembro ng 2 kapulungan, hindi rin siya dapat maging interesado sa pananalapi ng tuwiran o dituwiran sa anumang kontrata. O anumang pong prangkisa, pribilehiyo, etc. na pinagkakaloob ng pamahalaan. So, ma'am, sa inyo binabanggit po na conflict of interest. Number 1, paano ho kaya natin bilang mga mamamayan malalaman kung ito bang mga kinatawan sa Senado o sa lower house, itong kanin yung mga party list din lalo na, sila ba ay nagsiwalat ng kanila pong posible mga negosyo na posible may conflict of interest? Kasi po dito, doon sa isang party list mismo na ang kanyang buong pamilya po ay kontratista sa napakaraming government projects, siya ba ay sumunod rito po sa provision na ito? How do we comply sa provision ng saligang batas na ito? At paano ho natin ito maisisiwala sa Kongreso mismo, malalaman nating lahat na may mga sumunod rito? Okay. Now, mahirap sagutin yan kasi siyempre hindi ko po alam kung anong mga laman doon sa SALN nila. Kasi nga po, doon sa binasa mo in Tagalog, in Section 12, ay yun nga na kailangan i-declare, i-disclose upon assumption of office. Kaya pag upon assumption of office, we were required to file the SALN. Dapat, strictly, legally, nakalagay dapat dyan sa SALN. So hindi ko po alam kung sino-sino mga lawmakers ang talagang naging makatotohanan, truthful enough to really disclose mga business or financial interest nila. Ang problema kasi, Ted, is that linulusutan ito by saying na nag-divest na kami. Yun, yung pag-divest daw. In other words, umalis na daw sila, over na lang na daw nila, yung kanilang interest ay, if he's a stockholder, a major stockholder, o kaya miyembro siya ng Board of Trustees, a Board of Directors,
official siya. Saka yung ano man, like being a shareholder. So madaling sabihin yan at madaling mag-produce ng anumang dokumento na totohanan na nag-divest na sila. Sasabihin doon, we divested already. Ito ang aking proof. Na, pero, totoo ba yan? Kasi there is such a thing said na beneficial ownership. You may have divested. Maaaring inalis mo na yung sarili mo sa sa business. Inano mo na dyan na hindi ka na stockholder kasi turn over mo na yan o binenta mo na yan sa iba. Pero, yung beneficial ownership in the sense na meron pa rin paraan na actually you're still benefiting. Nag-aano ka pa indirectly. Kasi marami dito mga family-owned business, right? So dyan sa sa registration nila sa SEC, sa articles of incorporation nila, nandyan yung mga pangalan nila, mga magkakaanak. So ito ngayon, isang businessman na may-ari noon, pumasok sa politika. So, ang gagawin nyo? Gagawin niya. Kunwari, nag-divest. Pero, parang mahirap unawain na since yung mga natira pa doon ng mga opisyal, mga stockholders ay mga kaanak niya, ay wala na siya talagang pakialam sa business niya. So, indirect. That's an indirect interest. So, para sa akin, covered pa yan ng yung provisions ng mga sinabi mo, Fred. Opo. Kaya pa rin lusutan ika nga po ng talagang mga tuso sa gobyerno. Ma'am Laila, ma'am, nabanggit niyo yung SALN na una po sa mga requirement nga ng mga nasa gobyerno, pati ho kayo sa mga bagong halal, automatic yan. Every year, kinakailangan mo maghain din nito. SALN, opo. Kayo ho ba'y sang-ayon? Kasi, ma'am, ngayon, as you know, noong panahon po ni Martires, pinagbawal niya yung agad-agad na pag-release ng SALN ng government officials, pati nga yung lifestyle check. Kayo ma'am mismo, sang-ayon ba kayo na hindi na kinakailangan pa natin hingiin ang SALN ng mga miyembro ng lehislatura? Pwede po agad-agad ito'y maging available sa website pa lamang po at di mo na pahihirapan ng taong bayan na makakuha ng kopya ng SALN ng bawat miyembro ng Kongreso? Opo, pwede po yan. O kaya, kung hindi gano'n ang gagawin ng ombudsman, for example, ay dapat madali ang proseso na makakuha. So, hindi po ako sang-ayon doon na kasi may mga ganun mga sinasabi former Ombudsman Martires na naging stricto siya dyan because ang kanyang dahilan is that nagiging daw yon parang sort of harassment minsan sa mga politiko na ginagamit yung SALN issue para siraan yung kalaban, for example, sa politiko. Pero sa pangkalahatan, national interest will be served kapag very transparent ang gobyerno. Ang transparency requires, nandyan po yan sa FOI bill na which we filed kami sa Liberal Party block na dapat mandatory ang disclosure ng SALN to the public. Now, maganda kung talagang meron ng website na pinapublish na kaagad by the appropriate agency like Ombudsman o kaya kung ayaw nilang i-publish kaagad yan, then make the process of obtaining the SALN by a requesting party, by a citizen, easier. Na hindi na kung ano-ano pang mga dahilan na wag kasi gano'n, magpangharas lang ito. So I'm for that. Opo. Diyan po sa house, ma'am, sa inyo pong kinabibilangan na house, ano ho ang panuntunan tungkol sa SALN? I'm sure nag-file din kayo ng SALN. May kopya dyan ng SecGen, di ba? So, ano ang pwede ho ninyong magawa dyan para magsimula sa inyo ang transparency? Hindi na kami mahirapan na hingiin po ang SALN ng bawat miyembro. Okay, we can always make a policy. Through the House leadership, make a policy directing the Secretary General to disclose, to have really a website for the disclosure
of the SALN. Pwede po yan i-consider. O kaya kasi yung pag-file nga ng SALN sa Secretary General ay kailangan din ito na kailangan yung nasi-share din yan sa ibang relevant agencies like the Office of the Ombudsman. Kasi that's really part of transparency. Pwede rin magkaroon ng batas para gawin talaga yan mandatory. In fact, as I said, nasa SOI bill po namin yan, Freedom of Information Bill, mandatory disclosure of SALNs of all public officials and employees. At dapat manguna talaga dyan yung Kongreso, both houses, and also even the President himself. Yung pinanukala naman, yung pinoint out ni Senator Risa Hontiveros, na dahil nga nakikita naman natin na inaatupag na ng Pangulo, PBBM, yung issue ng corruption, lalo na dyan sa flood control, kaya in-announce nga ng Palasyo na may lifestyle check. And so, let's start with the highest officials, including yung pag-disclose ng SALN. Kasi remember, yung dating Pangulo, ayaw niya talagang ipapublish yung kanyang SALN. In fact, somebody filed a case, if I'm not mistaken, before the Supreme Court. And if I'm not mistaken, it was Attorney Dino De Leon yung nag-file yan sa Supreme Court. I don't know kung ano na po ang status niyan. Although the President is no longer the President, but siguro ay yung Pangulo natin ngayon, umpisahan niya yun to exhibit transparency in government. Opo. Ma'am, eto po, puntahan ko lang itong usapin po ng due process, no? At ang pagtukoy ko po dito sa due process ay sa both sides, no? Yung inaakusahan para hindi naman siya mapiit na matagal, hindi siya magdusa ng matagal doon sa inaakusa sa kanya at agad po magkaroon ng acquittal. Sa kabilang banda naman, yung talaga po mga guilty, agad maparusahan. Ito pong ating pong paglatag lamang po sa isyong ito. I'm sure kayo po'y familiar na sa mga laman ng balita ngayon na mismong ang Pangulong Marcos nakakabuko na mismo ng mga ghost projects, no, ng DPWH. One particular case ay ito pong nangyari dito sa area po ng 1st District ng Bulacan sa Purok 4, Barangay Piel sa Baliwag. Ito po yung 55.7 million pesos na sinasabi ng Presidente ghost project. Ngayon, ang sabi po ng DPWH mismo, binayaran na po yung naturang proyekto, nakuha na po ito ng Sims Construction Company, and then dumaan daw ito sa proseso ng mga pirma ng dapat mag-clear sa project para makakuha yung kontraktor ng kabuuang bayad. In this case, ma'am, klaro na po, district engineer na sangkot dito, yung mga pumirma na 10 tao daw, pati COA. Ang tanong namin, ma'am, marami po nagtatanong na bakit ang tagal na naman ng due process kung tumbok mo na ang lahat ng mga individual na sangkot dito, mahigit na pong lalabing 5 araw na, wala pa rin po nakakasuhan. Ano ba ang problema sa ating due process man pagkatagal-tagal? Okay. Ma'am, sandali lang po. Nagpuputol-putol po ulit ang ating signal, ma'am. I sincerely beg for your understanding. May problema lang ho kami sa linya. Congresswoman Representative Leila De Lima. Ma'am, can you hear me now? Yes, I can hear you loud and clear. Thank you, ma'am. Sige, ma'am. Ma'am, nailatag ko po, no. Kumbaga, ma'am, yung pong mga probable, yung pong prima facie evidence, no, klarong-klaro na po sa kasong ito. Pero ang sinasabi nga ng marami, bakit ang tagal? Bakit wala kaagad ditong kasuhan? Bakit walang damputing kaagad rito? Ma'am, can you please educate us? Bakit talaga bang ganito ang sistema sa bansang ito? Ang tagal ng due process? Hindi dapat matagal. Pero importante rin kasi yung due process. Kasi nasa nasa Constitution yan. So sabi ko nga, ay administrative case man yan, quasi-judicial or judicial cases, ay meron talagang requirement of due process. Pero ang due process po is simply notice and hearing. At pag sa department level, kasi sa department level po, may kanya-kanya rin yan mga internal rules in handling administrative cases. And pwede namang, okay, so, ino-notify yung parties concerned, yung official yung official, whether district engineer o kung sino man mga empleyado ng DPWH na mga sangkot based on the document. Kasi sabi mo nga, Ted, ay nandyan na dapat
Kasi mga ganyan, lalo na yung mga sinasabing ghost project, meron na yan, meron mga dokumento na yan na, may mga pumirma. Tapos yung sa ano rin, sa yung bid, yung mga BAC, sino ba mga nag-approve nun? And then sino ba yung mga inisyuhan ng cheque? At sino yung gumawa ng cheque? And then tapos may yung mga dokumento nila ay sinasabi completed na, pero yun na nga ng inspection ay ghost project. So the documentary evidence is there and should be there. Kasi wala namang proyekto, government project na walang kahit isang papel. Lahat yan dapat may dokumento. So yun ang unang tinitingnan ng mga kung sino man yung proper body within a department, an agency na mag-handle ng administrative case. Tapos, ipapasagot lang. Now, within a strict period, na kung lumampas na yung period, let's say 5 days to respond, pag hindi makapag-respond, then considered na in default, kaya waived na yung kanyang right. Tapos, summary hearing lang yan. Hindi dapat yan tumagal, kahit isa lang dapat na hearing kung kaya na. Kasi sabi mo nga, with Masashi pa lang hindi pa talaga yung mga conclusive evidence. Opo. So parang i-file na sa proper prosecutorial office. And then pwede rin sa ombudsman, diretso, depende sa salary grade. Yun po. Opo. Hindi dapat tumatagal. May dokumento na yan, may records na yan. Hindi pwedeng walang dokumento kasi project na yan. Opo. Ma'am, kasi, sorry po, kasi nagkakaroon lang kami ngayon ng agam-agam dito sa kahihinatnan po nitong ingay na ito, no, ng flood control project scandal na ito. Doon sa nangyari during your time nung Napoles scandal. Yes. Kasi ma'am, Yes. I mean, kasi ngayon, ang tanong namin, ito bang mga district engineer na to nasa Pilipinas pa? Ito bang contractor na ito nasa Pilipinas pa? Ito bang mga pumirma dito nasa Pilipinas pa? Kasi if you recall, ma'am, tandang-tanda po namin, pumutok ang iskandalo nung panahon po ng inyong panunungkulan sa DOJ. Biyernes yun, July 12 pumutok. Pagka Monday, meron na kaagad lookout bulletin laban sa mga sinasabing sangkot. And then just a few days, yung ombudsman agad umaksyon na kaagad, nagkaroon ng isang team para bilisan yung investigasyon. So dito ma'am, dito ho kasi pinag-uusapan na ng lahat ito, pero parang wala pa pong aksyon na nararamdaman ng taong bayan para number one, masiguro na hindi makakaalis yung mga yan na may pananagutan. Pangalawa, opo, na agad pong, di ba, ma-issuehan na ng corresponding na mga notisya yung iba para ho sa kasong administratibo at kasong kriminal. Opo. Nagtataka rin po ako, Ted, kasi noon nga, nung nakausap na namin at meron ng mga krimento at mga reveal yung top whistleblower na sa Ben Hurluy, I immediately formed a special task force. Tapos inano kaagad nila and then rinifer sa DOJ, sa Office of the Secretary, yung tungkol nga sa pag-i-issue ng lookout bulletin. Kaya the proper department head, and here in this case is the DPWH Secretary. Ang DPWH may legal department dapat yan. And yung legal department, kailangan ina-advise nila yung Secretary. Ano ba yung mga appropriate steps para maiwasan yung mga ganyang situation? Kasi nga, mga mapepera yung mga yan, yung mga nakinabang dyan at ang dali-dali nila talaga na mag-eskapo. They are actually flight risk pag ganyan na mapera. So, kung nagawa dati, bakit hindi nagagawa ngayon? Immediately, the legal department of DPWH can immediately coordinate, for example, with the NBI and also with the Department of Justice. Forward to them immediately the relevant documents, and they can request the DOJ to issue a lookout bulletin to directing the BI to watch over, to monitor. Kasi yung lookout naman, technically, legally said, hindi naman talaga yan makakapigil per se. Kasi hindi naman yan hold departure order.
Inano na po, inalis na po sa DOJ yung whole departure order. Sa isang kaso nga na ako yung involved doon, ninalify yung whole departure order. Pero yung lookout bulletin, kahit hindi technically makaka-prevent, importante din yan para yung mga tao sa BI, binabantayan yung mga pangalan na yon at once mag-register na sa computer, nandiyan na yung pangalan, yung subject of the lookout bulletin, ay immediately i-advise nila yung DOJ. And then, noon may mga tumatawag sa akin diretso ng mga secretary, bilang DOJ secretary, may tumatawag sa akin diretso at rini-report, ma'am, ito pong tao na to, nandito, ganyan-ganyan. So kung wala pa na HBO, ay sasabihin na lang namin na, you have to ask him or her, yung subject ng lookout bulletin. Yung kanyang, saan ba ang destination niya? Ilang days siya nasa destination niya sa country na kung saan siya pupunta. Meron bang purpose? Ano yung purpose sa pag-alis niya? Business ba? Personal ba? Then, meron ibang gawin yung authorities natin, rin tayo, lalo na yung mga may treaty tayo, Mutual Legal Assistance Treaty, yung tinatawag na MLAT. Let's say sa US pupunta, we can immediately alert also the US authorities kung wala pang HBO, na hindi pa nakakakuha ng HBO. Para sa end nila, ay nababantayan din nila. Opo. Yung that particular, may mga ganyang paraan. Opo. Opo. Pero ma'am, hindi ba kaninyo dapat dito DPWH secretary? So ngayon po under fire din siya. So most likely, giving him the benefit of the doubt, baka naman masyado siyang aligaga sa napakaraming kanyang problema. Pero hindi ba ma'am ganito? Dapat ito tanggapan na ng presidente mismo ang gumagawa niyan kasi hindi ko namin maintindihan. May Senado na investigasyon, may lower house, tapos yung independent commission, wala po namang liwanag, tapos ang presidente gumagawa ng sariling investigasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, parang wala pang ganyan na sandali lang itong mga klarong-klaro na may mga pagkakamali at mismo nang gagaling sa presidente, may dokumento na ito na yung bayad doon sa kontraktor, parang yung sinasabi nyo, parang hindi pa ho nangyayari. Kaya marami nagdududa ngayon dito kung may makukulong ba. Yun nga po. Yan ang problema natin. Kasi itong mga usapin na ito, itong mga pag-i-inspect ng mga project na ito, mga privilege speeches na maganda naman talaga kasi nakakakuha tayo ng mga informasyon, wala ito. Kung walang iimbestigahan na seryoso, tapos ito prosecute, tapos i-convict at mapreso. Yan lang ang paraan para maniwala ang publiko na sincero yung ating administrasyon. Isa nga, walk the talk. Seryoso ka. Sabi ng Pangulo, seryoso siya, galit na siya. Pero ano bang mga konkretong steps? Kasi nga, it's being sinufloat yung mga tungkol sa, it can really be an anti-corruption independent commission. Kasi nga, sa ombudsman, wala pa yung regular ombudsman, nag-retire na yung dati, at mukhang wala naman tayo nakikita rin ng mga initiatives ng ombudsman at this point na makaka-assure sa atin na talagang nag-iimbestiga na rin sila. Pero tama ka, Ted, lalo na sa mga other investigative agencies of government and the prosecutorial office, which is DOJ, the National Prosecution Service, kung ang mismo ng Pangulo ang gumalaw, he has all the powers to do that. Meron siyang mga pwedeng executive order muna o kaya mga circular na directing, mandating, commanding the appropriate agencies of government na simulan nyo na yung seryosong investigasyon at i-prosecute nyo na. And then, i-prevent yung mga dilatory tactics ng mga iniimbestigahan. Give them, of course, as I said, notice and then hearing. So this can all be summary hearing. Hindi kailangan ng ilang numero ng hearings bago makapag-produce ng findings. Kasi nga, basically, documents-based
documentary evidence muna at the level of yung administrative investigation. And then later, magkalap na ng mga possible witnesses bilang mga testimonial evidence, especially yung mga possible whistleblower. So kapag meron ng mga ganon, dapat mabilis din yung proper agency of government, DOJ, NPS, National Prosecution Service, yung tungkol nga dun sa i-secure na yung mga tunay na mga potential na mga whistleblowers. And even bago humarap sa Kongreso, halimbawa may mga nahanap na mga posible na mga whistleblowers with personal knowledge as to the anomalous transaction, individual anomalous transaction, ay kailangan iniisip na rin yun kung paano sila i-secure. And then siyempre, pakikinggan muna sila dyan sa mga hearings. If, for example, matutuloy yan, in spite yung objections from us, na dapat nga hindi na Kongreso. Pero kung ituloy-tuloy pa rin nila yan, dapat ready na sila sa mga ganong mechanism. Na kung talagang may tunay na whistleblowers, kung kaya nilang protektahan, and then yung pag-grant ng mga immunity sa kanila, whether it's complete or limited immunity. Kasi documentary, malakas na yan. Pero magiging mas malakas kung meron talaga maglalakad. Kung paano mga ginawa yung mga kalokohan. Opo. So, again, ma'am, kayo mismo, bilang isang mamamayan, sa sinasabi ng Presidente na I am angry, galit na ako dito, opo, hindi nyo rin po maramdaman yung anger na iyon? Hindi ko po masyadong nararamdaman yan kung wala pa po siyang konkreto na aksyon. Other than the on-site or physical inspection. And other than, press releases, mga ganun lang ho. Pero that's not concrete at all. Kailangan, maglahad na ng konkreto rin, comprehensive na mekanismo, interagency, o kaya independent body, and then assisted by interagency. Ay, maano yan eh. But it should be ASAP. Nandiyan na. Lumabas na. Yung mga issue at marami pa na makakalkal kung seryoso ang investigasyon. Opo. Ma'am, usapin po nitong due process pa din, nakakapagpiyansa. Ito hong involved dito po sa bribery, ang balita ho namin ay nakapagpiyansa na. Yan po'y karapatan nito pong magiging akusado ngayon sa pag-umani panunuhol sa isang congressman sa Batangas. Meron din pong kaisipan, ma'am, no, na kaya yung iba ay patuloy din po sa kanilang gawi ng pangungulimbat sa pera ng bayan kasi yung plunder law natin masyadong maluwag. 50 million po yung threshold. Bago maging non-bailable. Opo, yes. Itong ating plunder law. I'd like to remind you of the case din po ng isang Dennis Cunanan. Opo. I'm sure you're familiar with him. If you notice, ma'am, opo, binilang namin ang kanyang conviction. Opo, mahigit na po ito sa 5 na conviction. Pero, na-involve pa siya dito po sa Pogo. Nito hong huli, no? Itong sa Pampanga. And then, ngayon, may panibago siyang conviction sa Davao Pork Barrel naman po na isang congressman doon, another how many years. Pero naandyan pa siya sa labas kasi nga nakakapagpiyansa siya dahil nga hindi umabot sa threshold na 50 million yung pong kanyang sinasabing umano ay kinulimbat. So, ma'am, kayo ho ba ay may kaisipan na rin dito po sa 1993 na inaprubahan po ng Kongreso na amyenda sa ating plunder law? Yung tungkol po sa plunder law, okay, ang mga pwedeng mga remedial legislation dyan, tungkol nga doon sa, okay, there's a choice between ipababa yung threshold from 60 million to let's say 30 million or 40 million, something lesser. Kasi sabi mo nga, pag hindi umabot sa threshold amount, kahit napakaklaro yung mga ginawang kalokohan, ay available pa rin. Or
tatagan pa, dagdagan pa ng mga requisites yung magiging mas malinaw na kasi nga yung plunder series of a combination of overt acts. Yung tapos yung kalokohan na amount, yung amount na plunder ay yung 50 and above. Yun po. Now, it's good that you raised that point about Dennis Cunanan. Ako rin nagtataka rin ako. Dahil nga, these are individual cases, and in individual cases, hindi umabot sa 50M threshold. We can consider an amendment, a mandatory law. Now that nabanggit mo po yan, said, na why not also craft another definition of plunder? So yung plunder ngayon, nandyan na yan sa law, and then meron pa another type of plunder na even if less than 50M but this refers to several cases, ay pwede na rin sigurong i-consider na non-bailable. Kasi the fact itself that there are cases where one individual accused is involved is already something. Yung para bang napaka-ano na yan eh. Ay, yung pagtagarapal, oo nga, hindi less than 50 million, pero garapal in the sense na iba-ibang kaso, nandun siya, at involved siya, pero less than the threshold. Hindi ko pa masasabi ngayon how exactly it will be crafted, yung magiging amendatory provision na yan. Pero pwede pong consider and cite that case of Cunanan as Exhibit A, na, tingnan mo yan, nakakalusot. Kasi iba-ibang kaso, pero less than yung baka sinadya yun para nakakalusot sa bailable, sa non-bailable offense. So there must be a way to tweak the provisions of the law, the plunder law. Now, it can also cover situations like that. Less than 50M, but there are several cases like let's say 2 or more, or 3 or more. Mga ganun po. Opo, Yes. opo. So you also kumbaga you are in agreement, we are in agreement na it's about time to revisit the plunder law. Amendment na ito actually passed in 1993, no? Yes. Opo. Opo. We will consider that. I myself will look into that. Opo. Thank you, ma'am. Ma'am, kasi din, ang masakit lang sa kalooban natin ng marami dahil nga sa kapag po yung magnanakaw, ang dami na ho talagang pera, kaya niyang kumuha ng pinakamahuhusay na abogado, and then eventually, ang kanilang mithiin lamang patagalin yung kaso, and then eventually will appeal na inordinate delay. Na dahil po sa tagal ng kaso, i-dismiss nyo na ito kasi nga pinagkakaitan na kami ng mabilis na trial. At yan po nangyayari, at ang nangyari sa napakaraming pork barrel cases. Opo. Tama po kayo dyan. Now, in fairness, the Supreme Court has been exerting efforts para naiiwasan yung mga dilatory tactics. There's been several administrative issuances already, memo circular from the Supreme Court tungkol dun sa the need to really expedite trial proceedings. Unfortunately, in reality, meron din talaga mga kaso. I think it really depends on the very nature of the case and also yung judge mismo, whether it's the Sandigan Bayan Justices or nasa regular court, ay iba rin yung nag-allow, nagtotolerate ng mga several motions to postpone, etc. So actually, ang ano ko po dyan, ang take ko po dyan said is that lagi ho yan, depende kung sino yung mga nakaupo yan sa mga judicial bodies natin. Beginning from the Supreme Court all the way down to the trial court, including the Sandigan Bayan. Kasi if we have really good people there, competent people, na kaya nila, and it really depends on the judge, the sitting judge or the sitting justices, to obviate or preclude and discourage mga dilatory motions. Kung ano dyan is non-extendable period to file this, and then
pag nag-ask for postponement, they should be strict about it, hindi basta-basta nag-grant ng postponement. The period should be followed strictly. And then, yun nga ang problema, Ted. So, nagiging dahilan yung napapadismiss because nga sa katagalan. So and violative na of the right to speedy disposition of cases. Ilang kaso na po yung ganyan. So, kaninong kasalanan yan? Basically, sa judge. There is sa trial court o sa Sandigan Bayan. Sila dapat ang gumagalaw para mapadali yung mga kaso pending before them. Opo. May pahabol pong tanong lamang po si Chacha. Ito po yung napaka-relevant din these days. Cha, go. Yes po. Congresswoman, opo. Meron na rin po tayong batas tungkol po sa pagkakaroon ng modest life, hindi lang ng mga government officials natin, maging po ng kanilang pamilya. Pero ngayon, usap-usapan itong pag-flex, di ba, kaliwat kanan po yan, hindi lang ng mga district engineers natin, maging ng kamag-anak ng ilang politiko na iniuugnay po na may kinalaman dito sa mga flood control projects. Paano po natin mareresolve ito kung may batas na, pero ganun parang talamak pa rin yung nakikita po nating postings pag-flex nila nung marangya nilang buhay? Okay, yung lifestyle check kasi, ang isang dyan is, sino ba dapat ang mag-conduct ng lifestyle check? Now, nandiyan ang ombudsman, pero mukhang hindi masyadong ginagawa o hindi nila kayang gawin the lifestyle check. And ano yung proseso mismo ng lifestyle check? So, kailangan siguro mag-create ng isang focused unit, division. And I don't know if there is such a division already or unit sa Office of the Ombudsman na totohanan ng mga, mga these are investigators, these are auditors, na alam talaga how to conduct the lifestyle check itself. Anong klase, ano bang titingnan sa lifestyle check? Yun na nga yung pagmararanya, yung mga vehicle, mararanya yung mga bahay, biglang nagkaroon ng mga bahay ng mga mararanya. Now, these are red flags already, in disproportionate. Kailangan may constant monitoring dun sa yung kanilang yung salary grade, and then monitoring of the assets, and then sa SALN, titingnan sa SALN, hindi lang yung SALN, kundi mismo, kasi minsan the evidence is there already. Tingnan nyo yung nangyari doon sa Pasig, the couple, di ba? Na kitang-kita natin nung pinalabas yung mga programa na yon, na kung red flags na yun So, dapat, siguro may mga nakapanood naman doon ng mga ombudsman na people o kaya COA, and then DOJ, NBI, and then PNP, motu proprio. Nagtanong-tanong na sana sila. Bakit ganun kayaman? 40 luxury vehicles. And then, wala man lang naging interesado. Because I understand those interviews where last year pa o several months ago, kaya lang na parang na-repost lang. Kaya ako first time kong nakita yon. Now how about noon nung mga lumalabas na yan? They should have raised a red flag and prompted a motu proprio inquiry. Quiet inquiry. As part of the process of lifestyle check. So, kailangan intindihin, and I think maganda kung sa isang hearing ay malaman yan, how do they conduct exactly yung lifestyle check? Malalim ba ang pag-ano nila? Opo. Para may resulta. Opo. Para may resulta. And then they submit the appropriate recommendation
Opo. Diba? Opo. Sige, ma'am. So, siguro ho, ma'am, you will have the opportunity kapag po dumaan sa House ang budget ng Ombudsman. Ano po? And yan po naman po ay yan po naman ay mangyayari at mangyayari po. Opo. Sige. So, ma'am, salamat sa inyo pong panahon. Kami po yung muling tatawag sa inyo para po sa ganito pong uri ng talakayan para po matuto ang ating mga kababayan sa mga isyong ito. Salamat po, ma'am, and have a very good weekend. Salamat din po sa inyo. My pleasure always to be in programs like this. Thank you. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!